My Wife is a Beautiful CEO Chapter 121. Iyan ang mukha ni Sito Mingze at Zhou Guanyan, nagtatawanan sina Yang Chen at Rose, Zhou Dongcheng. Nako, ang nakamamanghang hitsura at perpektong pagganap ni Miss Chanel, hayaan ang dalawang makapangyarihang alakdan at ang lobo na naimpis ang parehong, walang mapupuntahan. Gawin mo. Ang hayop, mabubuhay ka at baliw. Hindi ako, turo ni Zhou Guanyan kay Chanel. Bigyan mo ako ng role, at umalis ka kaagad dito. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Pare, bakit ka mag-abala sa sobrang saya? Ang ganda ng gabing ito, gusto kong makipagsayaw kay Mr. Yang Chen. Mga hinaing ni Chanel. Ang mga bisitang naruroon ay hindi maiwasang mapangiti. Bagamat hindi sila nang ahas na dumaan sa Menglang, kung tutusin, naruroon si Zhou Qingnian, ngunit ang larawan sa harap niya ay masyadong madrama. Sinong mag-aakala na ang gangster ay isang babae sa isang nakamamanghang hitsura? Malaking palabas na hihiya. Tandang padamdam. Tumingin si Rose kay Yang Chen na may kakaibang tingin, ulong, asawa, wala ka talagang Zhou Dongcheng. Ano sa tingin mo? Binago ni Yang Chen ang kanyang mukha at agad na nagvito. Paano ko malalaman na bigla siyang naging ganito? Isa lang ang panig ko sa kanya. Tinapik-tapik lang ni Rose ang dibdib ng may kumpiyansa. If you really dare even a man like it. Hindi na kita papansinin. Malinaw, ang kanyang minamahal na lalaki ay maaaring magnakaw ng ibang mga babae, ngunit kung siya ay nagnakaw ng isang lalaki na dapat gumawa ng mga kababaihan na baliw. Lumakad si Zhou Guanyan sa harapan ng Chanel, ang berdeng mga mata, isang malungkot na mukha, ay nagsabi. Sinadya mong ginagawa ang iyong tama sa iyong ama ngayon. Paano mo nasabi ito, mahal na ama? Ayaw mo bang maging maganda ang iyong anak? Lalaki ka. Anak ako. Biglang umungal si Zhou Guanyan, hinayaan ang mga bisita sa paligid ng eksena na hindi malay na umatras. Kaakit-akit na dinidilaan ni Chanel ang mga gintong bangs. Lalaki ba o babae? Sino ba ang mas nakakaalam sa sarili ko? Kung dapat ipilit ng ama, para patunayan na hindi ako babae, parang kailangan kong mag-alis sa harap ng lahat. Nawala yung underwear ko. Sabihin, ibinato ni Chanel ang isang electric eye sa mga lalaki at babae sa paligid niya. Sa nakakatakot na mga mata ng lahat, dinampot niya ang kanyang malambot na palda, inilantad ang mga payat na binti na nasimot sa mga binti at maingat na napanatili. Gusto na niyang habarin ang kanyang underwear. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Pero walang nag-alis ng tingin, dahil parang standard T-model ang malinis na guya ni Chanel, at mahaba ito at nakakasilaw, kaya hindi ito mabitawan ng mga tao. Anuman ang mga bisitang lalaki at babae, may nararamdamang hiya sa kanilang mga sarili sa sandaling ito, dahil pinagmamasdan nila ang mga binti ng isang lalaki na nakadamit pambabae. Walang dahilan. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Zhou Guanyan, isang sampal sa kaliwang pisngi ni Chanel. Nakuha. Nataman si Chanel sa kalahati ng mukha niya at agad na lumitaw ang pulang palm print. Dahan-dahan nitong idinausdes ang palda na hinayla hanggang hita, inayos, inabot at hinawakan ang kalahati ng mukha niyang nataman, at malungkot na tumingin. Sinulyapan siya ni Zhou Guanyan, at pagkatapos ay para siyang propesyonal na artista. Namumula ang kanyang mga mata at lumuluha ang kanyang mga mata. Pare, may nataman ka talaga. Hindi ka pinapansin ng mga tao. Pagkatapos noon, parang grupo ng pink cloud si Chanel, habang nagpupunas ng luha ay mabilis siyang tumakbo palabas ng banquet gate na may palda. Nagulat man ang mga taong naruroon sa eksena ng Raytheon, ngunit ang biglaang pag-alis ni Chanel ay nagparamdam sa maraming tao na hindi maipaliwanag, ano ba ito? Kakapikito lang, kakaalis lang. Ang mukha ni Zhou Guanyan ay asul at lila, at walang orihinal na walang malasakit na ekspresyon. Matapos makita ang kanyang anak na umiiyak at tumatakbo palabas ng banquet hall na parang isang batang babae. Si Zhou Guanyan ay tumingin ng matalim kay Sito Mingze, na malungkot din, at pagkatapos ay malakas na sinabi. Walang masamang pakiramdam si Zhou ngayon. Go!
bumalik at disiplinahin ang counter, mangyaring magpatuloy. Mahigit 100 elite bodyguard sa Dongqing ang agad na pinalibutan si Zhou Guanyan, at isang grupo ng mga tao ang sumunod sa Grand Banquet Hall. Pagkatapos ng iba, umalis si Zhou at ang kanyang mga anak na walang anino. Marami sa mga panauhin sa field ay napakahusay, ngunit mas marami sa kanila ang nadama na napanood nila ang palabas. Hindi alam ni Yang Chen na sinadya o nagkataon lang na dumating si Zhou Dongcheng sa ganoong komedya, ngunit ang sitwasyon sa ngayon ay mas madali. Pagkatapos ng lahat, si Sito Mingze lang ang naiwan, kaya hindi na kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa kapangyarihan ni Dongqing. Maliwanag na napagtanto ito ni Sito Mingze. Ngunit ang mga dekada ng hangin at ulan ay hindi nagpatinag sa tusong lalaking ito, isang pares ng malabong alakdan na nakatingin kay Rose at Yang Chen, ang nagsabi. Umalis na si Mr. Zhou. Gayunpaman, magpapatuloy ang ating paksa. Sa tingin ko lahat ng naruroon ay dapat na masayang-masaya na makita ang pagkakaugnay sa pagitan ng Sito at Zhou. Ang tanong na ito ay tila nagtatanong sa mga bisitang naruroon, ngunit ang bawat bisita ay isang pinag-isang pagpipilian upang tumahimik at yumuko. Hindi nahiya si Sito Mingze at nagpatuloy. Anak, ayaw mo bang magkaroon ng magandang tahanan ang ating mag-ama? Nasabi ko na. Ang mabuting hangarin ni President Sito ay gamitin pa rin ito para sa iyong sarili. Si Miss Chanel ay isang magandang babae. Bahagyang ngumiti si Rose. Labis din akong nagulat sa mga bagay ni Zhou Gangzi. Si Sito Mingze ay hindi nagalit kay Rose. Bumantong hininga siya. Naniniwala ako na si Zhou Gangzi ay naglalaro lamang ng kasiyahan. Ang mga kabataan ay palaging hindi maiiwasang nagkakamali. Ito ay katulad mo, nagkakamali. Ayos lang, kung nahumaling ka dyan, hindi magandang bagay. Kung gusto kong maging obsessed dito. Ngumiti si Rose ng napakatamis. Kung gayon tutulungan kitang magsisi. Mukhang malungkot si Sito Mingze at gumawa ng kilos sa malakas na lalaki na laging tahimik at tahimik. Ang taong ito ay ang bagong pulang lalaki sa pulong ng Western League, si Zhang Hu. Matamang tumanggaw si Zhang Hu at sumigaw sa mga bisitang naruroon. Nanguna si Mr. Zhou na umalis, at natapos ang party ngayong gabi. Siyempre, kung gusto mong manatili at makita ang susunod na pagtatanghal, masaya din kami. Pagkatapos ng lahat, ang bibig ni Zhang Hu ay awkward na nakangiti. Ang mga bisita ay biglang naging kaldero ng lugaw. Hindi nila alam kung ano ang tinatawag na performance. Ito ay orihinal na pinilit na lumapit at pinilit na sumali sa kasiyahan. Sa sandaling ito, naglakas loob akong maghintay at makita, at mag-uumapaw sa gate. Sa isang kisap mata, sa malaking conference hall, maliwanag ang mga ilaw, ngunit isang grupo lamang ng mga tao mula sa Zimeng Association at Yang Chen at iba pang 4 na tao ang naiwan sa ere. Si Xiao Zhao, na nakasuot ng isang waiter costume, ay tumakbo din sa gilid ng rosas, isang pares ng mga galit na ekspresyon ng kamatayan, tila ang mga kabataan ay malinaw din na ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Para kay Chen Rong, natakot siya sa eksena mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Hindi akalain ng simpleng dalaga na magkakaroon ng ganoong grupo ng mga tao. This kind of life circle, the next thing, although I don't know what it would be, but the girl still nervously tightened the skirt with both hands. Ang mga kapatid ng Zimeng Association. Kasama ang isang grupo ng mga kapatid na pumapasok mula sa labas. Ay pinalibutan ng 4 na tao na may mapanuksong ngiti, at ang labanan sa napakatagal na panahon ay magiging isang perpektong wakas ngayong gabi. Para sa kanila, kailangan nilang sabihin na ito ay magandang balita. Si Sito Mingze at Rose, ang mag-ama, ay tahimik na nagkatinginan, at ang mga pasyalan ay masyadong nagkakasalubong. Gaano ka nakatagal sa bureau na ito? Tanong ni Rose. Kumuha si Sito Mingze ng tabako na katatapos lang naputol sa gilid ng kanyang kamay at humigop para mas maging matatag ang kanyang kalooban. Ang sabi niya. Sa katunayan, simula pa noong una, mayroon akong pakikipag-ugnayan kay Mr. Zhou, sa isa't isa. Pinahahalagahan ko rin ang isa't isa.
Ang bango ng lasa, nakangiting sabi ni Rose. Si Joe Guanyan ang unang kumita ng pera sa mga dayuhan para palawakin ang droga at pagbebenta ng mga ahas ng tao. Ang ginawa mo nitong mga nakaraang taon ay higit pa sa anupaman. Hoy, anong sabi mo? Umiling si Sito Mingze. Anak, ikaw lang, anak, sinabi ko sa iyo ito. Kung ano ang gagawin, dapat mayroon kang paraan upang gawin iyon, paghaluin ang underworld, kung hindi ka nagbebenta ng ilang mga bala ng droga, kung gayon wala kang kakayahan. Tungkol naman sa mga ahas na sinabi mo, mahal mo ako, mabuti din akong tao, hindi ko ako masisi. Alam mo ba kung saan ka nawala? Pinandilatan ni Sito Mingze ang tabako at nagtanong sa anyo ng isang panalo. Hindi hinintay na sumagot si Rose, sinabi ni Sito Mingze na may malaking mata. Lost in humanity. Ang asterisk ng tao ay medyo higit pa, ngunit hindi ito mabuti. Kung iniisip mo ang mga droga, mga taong negosyante, hindi makatao, at pinsala sa mundong ito, kung walang bibili, bakit ko ito ibebenta? Kung walang nagbebenta, ano ang dapat bilhin ng mga tao? Kung iisipin mo ito mula sa ibang anggulo, hindi ka makakakuha ng sneak peek. Sumilip si Sito Mingze na para bang isa siyang propesor na nagpaliwanag ng mahahalagang paksa sa mga manunood. Noong pinagtaksilan mo ako, sinabi ko na hayop ako, kailangan mong gumuhit ng linya sa akin, mayroon ba akong rebuttal? Hindi. Mayroon akong hindi pinabulaanan. Bakit? Dahil hayop ako. Tingnan mo siya, ang sangkatauhan ng multo. Sinikap ni Sito Mingze na ihagis ang Cuban cigar sa kanyang kamay sa sahig at binasag ito sa putik gamit ang kanyang mga bukong-bukong. Tumangala siya at ngumiti at sinabi. Tingnan mo, kung ano ang kawalang silbi ng kalikasan ng tao, at walang hakbang dito. Ang handaan ngayon ay napag-usapan ko na si Joe Xiong. Kung hindi ka sasama, halatang lalaban ka sa amin. Talagang hindi ka makakapunta dahil maya-maya lang ay maglalaban tayo, pero siguradong magbabakasakali ka para sa mga taong ikaw. Come over. Tsaka hindi ka magdadala ng tao, bakit? Kasi natatakot ka na lahat sila mag-sacrifice, kita mo, mas tao ka. May silbi ba ang pagiging tao mo? Hindi mo binibigay ang sarili mo ngayon. That is my choice, hindi ko kailangan ng leksyon mo. Walang balak na sabi ni Rose. Ngumiti si Sito Mingze at nagsabi. Alam ko, malamang nahulaan mo, isang halatang piging. Kung talagang gusto kitang patayin sa ganoong pagkakataon, papatayin ko ang sarili kong anak. Ito ay walang teknikal na nilalaman. Napakaraming taon na akong nakikihalubilo sa Sito Mingze, at sigurado akong may mga taong may mukha sa dagat. Sigurado akong hindi ko gagawin ito. Pero ginagawa ko. Ginagawa ko ta. Kahit gaano karaming mga patakaran, hindi ako natatakot na mawalan ng mukha, hindi natatakot sa walang mukha, hindi ko gusto ang sangkatauhan, ngunit kung ano ang dapat pakialam. Napatingin sa kanya si Rose na medyo naaawa. I'm sorry, hindi ko akalain na tao pala ang kalaban ko. Dapat kang magsisi na ang kalahati ng dugo sa iyong katawan ay naiwan sa iyo ng halimaw na ito. Unti-unting tumaas ang tono ni Sito Mingze. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa rosas na parang dalawang talam. Ngayon, kailangan mong pumili, mamaya. Nakinig ako sa aking mga salita, o ako mismo ang nagpadala sa aking anak na babae sa kalsada. Matapos ang mga salita, dahan-dahang kinuha ni Sito Mingze ang Lorek pistol na ipinasa mula sa kanyang likuran, at tinutukan ng nguso ni Hessen ang mapagmataas na ulo ni Rose. Malamig ang eksena sa isang iglap, at sino mang makakakita ng sandali ng buhay ay kabahan. Tila hindi pa nakita ni Rose ang nguso sa harapan na maaaring may nakamamatay na kislap, at mahinahong sinabi. Kung ayaw kong marinig mula sa iyo, hindi ko nais na ipadala mo ako sa kalsada. Imposible, hindi ako nagdisenyo ng 300. Ngumisi si Sito Mingze, at ang isang pares ng mga alakdan ay nakatitig sa pangangaso ng kuneho kasama ang agila. Tutulungan kita mag-design. Ngumiti si Rose na parang mapaglaro,
kaakit-akit na prinsesa, at parang pilyong babae na gumawa ng masama. Bumagsak lang ang boses, ang orihinal na mukha ay matatag na nakatayo sa likod ng kalbong ulo ni Sito Mingze na si Zhang Hu, biglang bumunot ng isang Browning pistol mula sa kanyang mga braso. Katulad nito, ituro ang bibig ng black hole sa Sito Mingze. Naramdaman ni Sito Mingze na malamig ang likod ng ulo, at sinabi sa kanya ng malamig na haplos kung ano iyon. Zhang Hu. Tiger, hinahanap mo si kamatayan. Basta. Anong ginagawa mo? Ang Western Alliance sa audience ay hindi kapani-pani walang nakakita ng isang dramatikong eksena, at ang biglaang paghihimagsik ni Zhang Hu ay naging dahilan upang hindi sila handa. Hindi si Zhang Hu ang unang pagkakataon na gawin ang gawaing ito. Sa unang pagkakataon, itinutok niya ang kanyang baril sa ulo ni Chen Dehai, ang dating amo, at pinaputok ang kanyang baril. Sa wakas siya ang naging amo ni Chen Dehai. Pangalawang beses na ito. Maaaring direktang i-upgrade ang baril sa ulo ng presidente ng Western Union, hindi masasabing hindi mapabuti. Habang ginagawang perpekto ang tinatawag na pagsasanay, ang shot na ito, si Zhang Hu ay tila mas matatag, binuksan ang insurance, ngunit nakangiti rin sa mga taong nakapaligid sa kanya na tumatawa. Isang grupo ng mga idiot, palagi akong nakikinig sa mga utos ni Miss Rose, sinabi mo iyan. Mabuti ang kalagayan ni Lauzi. Ang mga tao sa paligid ng Western Union ay puno ng mga pagkakamali at hindi maintindihan kung paano ito nangyari. Tiger, si Chen Dehai ay talagang pinatay ng iyong paghihimagsik. Si Sito Mingze, na ninakawan ng ulo, ay hindi nataranta. Lumubog siya sa tubig at mahinahong nagtanong. Oo, sabi ni Zhang Hudeng na may malaking mata. Hindi ako natutuwa kapag tinitingnan ko ang mag-ama, at walang masama sa pagpatay sa kanila. Alam ko, mahinang tumawa si Sito Mingze. Paano nga ba maaalis ng isang tao ang pugad ng fox sa Chen Dehai? Ang bait na magkaroon ng isang taksil. Sa orihinal, hindi kailanman naniwala si Sito Mingze na ang chismis na ang isang misteryosong lalaki ang dumurog sa pugad ni Chen Dehai ng mag-isa. Si Yang Chen, na nanunood sa pag-unlad ng sitwasyon, ay hinawakan ang kanyang ilong at ngumiti ng palihim. Isa sa malaking hiyawan ng galit at galit, ang pipeboy na si Xiaoyan na kapatid na lalaki ay tumingin kay Zhang Hu ay hindi nakalulugod sa mata, sa sandaling ito ay mas sumisigaw. Nay maanghang bazi. Tigre ka, hindi siya tao. Nagtaksilan sa master kaya mo yan. Patayin si Chen Dehai, ang matandang Zoro. Kalimutan mo, maglakas loob kang ilipat ang presidente, naghihintay si Lao Su na hiwain ka ng tinadtad na karne para pakainin ang aso. Ang aking Zhang Hu ay hindi nagbabasa ng ilang taon ng mga libro, wala akong anumang kultura, hindi ko alam kung ano ang dahilan. Ngunit hindi ko alam na nakita ko na ang tatlong kaharian, at ipinakita ko na ang Panginoon ay isang hegemonya. Hindi ako nag-abala na bigyang pansin ang paksa ng huwad at huwad na katwiran. Ang mundong ito ay mahinang karne, I know what I am doing, I don't need to teach you. Si Zhang Hu ay hindi rin natatakot dito. Nagkaroon ng away noon, at hindi mahirap para sa kanya na labanan ang pressure. Ang isa pang matabang lalaki ay sumigaw at nagsabi. Ang tigre ay dinilaan ang mga mata ng iyong aso. Tinitigan mo ito ng may malaking mata. Lahat ng ating mga kapatid sa loob at labas. Hawak mo ang presidente, ikaw at ang maalinsangan ngayong gabi. Ayaw man lang umalis ka na dito. Ilang malalaking ipis ang agad na binasag, at lahat ng uri ng palpak na hilik. Kasabay nito, lahat ng iba pang taga-Western Union ay naglabas din ng kanilang mga pistola at tinutukan ang apat na tauhan ni Zhang Hu at Yang Chen. Dahil sa pagpuntirya ng 12 ng mga pistola, naging mabigat ang buong lugar at napuno ng hindi nakikitang presyon. Halos bumibilis na ang tibok ng puso ng lahat, at maingat din ang paghinga. Ang ulo ni Zhang Hu ay napapaligiran ng mga pistola na wala pang 7 o 8 hawakan, ngunit ang kalbon na ulo ay hindi masyadong nag-react. Nagtawanan ang mga pangil at nagsabi. Sa tingin mo gaano kakasama? Huwag isipin ang tungkol dito, ang elk ngayong gabi.
Mahigit 20 kapatid sa labas ng parke ang nakaayos. Nagulat ang ilang tao dahil ngayon lang nila ito naalala. Ang security mission na ito ay ibinigay kay Zhang Hu. Ang higit na kabalintunaan ay ang gawaing itinalaga kay Zhang Hu ay ang Sito Mingze pa rin na itinuro ni Zhang Hu sa ngayon. Para sa pambihirang pagganap ng Zhang Hu, bilang isang uri ng timbang, masasabing gawing mas tapat si Zhang Hu. Pero ngayon, oo nga naman. Pagkatapos ito ni Zhang Hu. Mula sa entrance ng venue. Mahigit 20 lalaki na nakaitim na salaming pang-araw na may hawak na baril ang agad na nagkalat sa mga sulok, na itinutok ang mga baril sa iba pang malalaking symbol sa field. Dahil dito, mas naging tense ang sitwasyon. Binaril ni Sito Mingze ang rosas. Tinutukan ni Zhang Hu si Sito Mingze. At ilang iba pang squad ng West League at isang maliit na bilang ng mga tagasunod na nakatutok kina Zhang Hu at Wei Wei. At pagkatapos ay mayroong 20 itinutok ng baril ng ilang sanay na mga bodyguard ang grupo ng mga tao sa Western Union. Ang arrow ay nasa string. Maganda ang ibig sabihin, tila ang piraso ng Zhang Hu na ito ay hindi isang araw o dalawa. Gusto kong pumunta sa site na kamakailang nakolekta ni Zhang Hu. Ito rin ang sadyang hinahayaan mo. Nakangiting tanong ni Sito Mingze. Mahinahong tumango si Rose. Oo, ang iyong site ay bumababa ng 2 beses sa bilis, at pagkatapos pumunta ngayong gabi, maaaring wala ka ng lugar. Maaaring hindi iyon ang kaso. Kapag pinindot ko ang gatilyo, pagkatapos ay mamamatay ako kasama mo. Ang cake sa West End ay hindi ibabalik sa iyo, sabi ni Sito Mingze. Yan ang sabi mo, dapat ba nating ibaba ang baril at pagkatapos ay ihiwalay natin ito ng mapayapa mula rito, at ituloy ang laban mamaya. Napangiti si Rose. Sa katunayan, ang pinakalayunin ng plano ngayong gabi ay hayaan ang Sito Mingze na walang paraan. Ang pagkakalantad ni Zhang Hu ay isang bagay ng oras, at kung ano ang kailangan niyang gawin ay karaniwang na kumpleto. Kahit na sa hinaharap, kahit na ang Western Union ay magbilang, at ang positibong kapangyarihan ng Red Jing ay hindi masyadong matatakot. Tungkol naman sa kombinasyon ni Sito Mingze at Dongxing, pagkatapos pumunta ngayong gabi, hindi matatakot si Rose, at hindi niya sasabihin na hindi babarilan si Joe at ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng paglitaw ni Zhang Hu. Isang malaking taksil, ang ibang mga tao sa West League ay tiyak na mararamdaman nila ang panganib, mga agwat sa pagitan ng isa't isa, at mas alerto pa sa Sito Mingze. Sa oras na iyon, hindi na matatakot ang Western Union. Si Sito Mingze ay nasa masungit na mukha, biglang nagpakita ng nakaka-relax na ngiti. Zhang Hu, Rose, sa tingin mo ba ako ay tanga? Biglang emosyonal na mga pagbabago, kaya't sina Zhang Hu at Rose ay bumagsak. Nagpatuloy si Sito Mingze. Sa palagay mo ba ay batid ko na ito? Naghihintay na makipaglaro ka sa akin, kailangan mo ba akong palayain? Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ni Zhang Hu ang provocation ni Sito Mingze, bahagyang nanginginig ang pistol, masama ang pakiramdam niya, hindi siya mapalagay. Ang bibig ni Sito Mingze ay lumitaw sa isang kakaibang arko, bumantong hininga at sinabi. Zhang Hu, tingnan mo ang mga kapatid na dinala mo, na nakatutok ang baril sa dulo. Nagulat si Zhang Hu, isang patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo, ang kanyang likod ay nagsimulang lumamig, ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid, ang kanyang puso ay blanko. Ang nguso ng mahigit 20 itim na bodyguard, lahat ay inilipat. Pagpuntirya sa aking sarili at sa 4 na tao tulad ni Rose. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Mag-ingat ka. Biglang paalala ni Rose, pero half a bit pa ang oras. Dinala ni Sito Mingze si Zhang Hu upang tingnan ang sitwasyon sa paligid niya. Nagkaroon siya ng kaunting pagkakataon na mag-squat. Sa isang iglap, ang katawan ay sumandal at bumalik sa isang siko upang tamaan ang squat ni Zhang Hu. Aw! Bumulong si Zhang Hu, at gustong magtaas ng baril sa ilalim ng sakit, ngunit ayaw niyang maiangat ang isang tuhod ni Sito Mingze, at direktang yamakap sa baywang ni Zhang Hu. Nakuryente ang kalbong lalaki, nanlambot ang kanyang mga binti, at naputol ang likod ni Sito Mingze gamit ang siko.
Bumagsak ang buong tao sa lupa. Ang dalawang bodyguard na sumunod sa Sito Mingze ay agad na sinipa ang baril ni Zhang Ho. At pagkatapos ay hinampas ito ng mga kamay ni Zhang Ho, at hinampas ang katawan ni Zhang Ho gamit ang kanyang mga paa. Isang nawala, Zhang Ho ay countered sa lupa, hindi makagalaw. Si Zhang Ho ay patuloy na nahihirapan, ngunit ang kanyang lakas ay napakalaki upang labanan ang kapangyarihan ng dalawang malalakas na bodyguard. Nakatingala lang siya at nakatitig kay Sito Mingze. Muli, ang ganitong dramatikong eksena, ang malaking squad ng Western Union ay agad na magpapasaya at hihikayatin ang Pangulo na maging matapang. Pangit na rin sa wakas ang mukha ni Rose, dahil sa mga sandaling iyon, nakaturo na sa kanilang apat ang lahat ng uso. Si Xiao Zhao at Chen Rong ay nanginginig, lalo na si Chen Rong, isang maliit na mukha na mapatlak, walang dugo, hindi nahimatay ang limitasyon na kayang gawin ng babaeng ito. Sumimangot si Yang Chen, at ang puso ay hindi nakaramdam ng panganib dahil sa mga ganitong eksena. Bahagya lang itong nawalan ng magawa at nag-aalala. Mukhang kailangan kong mag-break ng isang kaso ngayong gabi. Isang halimbawa na hindi nasira sa loob ng halos isang taon. Kahit na ang aking kamay ay hindi masyadong mahusay. Ngunit ang aking rosas ay ang aking anak na babae. Ako ay isang ama. Palaging may ilang mga magagandang jin sa palakasan. Si Sito Mingze ay tila naghahanda para sa palakasan. Umiling-iling at kumakawe ang braso, na nagsagawa ng pagpapalawak ng dibdib, ay tumingin kay Zhang Ho sa lupa at bumantong hininga. Tiger, hindi ka ba nagkakasundo, bakit ayaw mong ipagkanulo ang iyong magkapatid? Hindi sumagot si Zhang Ho, nakatitig lang kay Sito Mingze. Actually, napakasimple ng problema. Tinanong ni Sito Mingze ang kanyang sarili at nagtanong, kakaiba. Dahil hindi sila sa iyo. Sa pagsasalita, hiniling ni Sito Mingze ang higit sa 20 bodyguards na tanggalin ang salaming pang-araw at nakangiting ngumiti at sinabi. Paano mo hindi kilala ang isa? Tama, dahil lahat sila ay aking mga tao, ang 20 pinili mo. Ang ilang mga bodyguard, alam ko, ang iyong mga pinagkakatiwalaan. Kaya, ipinadala ko na sila sa Huangquan Road para sa iyo. Nang marinig ito ni Zhang Ho, nang lumuha ang tigre, kahit na nahuli siya, hindi siya gaanong nalungkot. Hindi niya inasahan na ang mga pinakamatapat na kapatid na dinala niya, kahit na hindi niya sinasadya ay pinigil ni Sito Mingze, siya ay pinatay ng malupit. Ang taksil, dapat may pagtataksil sa pagtataksil. Mula sa araw na pinagtaksilan mo si Chen Dehai, dapat kang lubusang pagtaksilan, imbes na mag-undercover sa aking site. Bumantong hininga si Sito Mingze. Akala mo napakatalino mo, sa tingin mo ba, ilang dekada na akong naging presidente ng Western Union, napakatanga ko talaga. I want you to stay. Just to find more potential betrayers, okay, now my purpose is achieved, and you have finished the task gloriously, let my baby daughter Rose, come here, ready to eat. I want to give her a bullet. I still naively thought that I will give you a hand to play infernal affairs. Kapag kayo lahat, Chen Dehai is so confused. The movie is much more. Nagpumigla si Sito Mingze na sumipa sa kandanggan ni Zhang Ho at nilero ang asol na kalamnan ni Zhang Ho, ngunit natitiis lamang niya ito ng may kahihiyan. Huminga ng malalim, si Sito Mingze, na isa lamang demonyo, ay muling bumalik sa isang ginoo, na nagpakita ng isang mabait na ngiti at humarap sa rosas. Okay, anak, sabihin mo kay tatay, ano ang pagpipilian mo ngayon? Palaging napakaraming gulo sa buhay, ngunit kapag dumating na ang kagandahan, ito ay agad na walang awa, at ito ay higit na hindi kakayanin kaysa sa dati. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao, lalo pa sa pagkakataong ito. Hindi mabata, ipagkanulo ang iyong kaluluwa, o kahit na mamatay. Naramdaman ni Rose na mas malamig ang hangin sa paligid. Makatwirang sabihin na ang season na ito ay hindi magiging aircon, ngunit talagang naramdaman niya ang mga buto. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng kaunting paghanga si Rose sa ama na hindi pa niya inamin. This guy is really not easy.
Si Sito Mingze ay hindi nagmamadali. Nakangiti itong tumingin sa kanya at matiyag ang naghihintay ng sagot. Ang nakapalibot na Zimeng ay magiging isang malaking bantay at tagapag-alaga. Natural, hindi sila nagmamadali. Nagtawanan sila at unti-unting pinalibutan, sa parisukat na 3 o 40 metro kwadrado. Napapaligiran ng 4 na tao kabilang si Rose. Hanggat nagutos si Sito Mingze, lahat ay magtataas ng baril sa kanyang kamay at babarilan ang 4 na tao sa pugad ng kabayo. Napatingin si Rose sa lalaking nakapaligid sa akin. Sa mga oras na ito, ang lalaking ito lang ang nananatiling casual ng ngiti, na para bang lahat ng nasa harap niya ay walang kinalaman sa kanya. Siya ay isang manonood lamang, ang pinaka hindi mahalata na dumaan sa pelikula. Mukhang nabigo ako. Ngumiti ng mapait si Rose. Alam niya na si Yang Chen ay napakalakas, ngunit ang sitwasyon sa harap niya ay hindi na isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay maaaring bawiin ang mga kawalan. Kahit na may 3 braso at 6 na braso si Yang Chen, imposibleng protektahan sila. Mabuhay sa ilalim ng pagkubkob ng 3 o 40 baril. Maginhawang hinawakan ni Yang Chen ang kamay ng rosas at ipinadala ito sa babae, at ipinasa sa babae ang kaunting init. Nabigo ka, pero kung tutuusin, mas matanda sa iyo ang kalaban, at siguradong mas promising ang paghihintay na maabot mo ang kanyang edad kaysa sa kanya. Mabubuhay pa ba ako sa ganoong edad? Bulong ni Rose sa sarili. Siyempre, napangiti si Yang Chen. Hinding-hindi ako papayag na iwan mo ako. Ang mga talukap ni Rose ay tumitig kay Yang Chen saglit, na parang determinado, lumingon kay Sito Mingze. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Kung ganoon ang ibig mong sabihin, dapat mo ba akong pakinggan? Itinaas ni Sito Mingze ang ngiti ng nanalo, ngunit tumaas ng ilang puntos ang kamandag sa kanyang mga mata. Hanggat ang rosas ay naging pulubi, maraming mga bagay na dapat gawin. Ang kanyang mga ambisyon ay labis na lalago. Huminga ng malalim si Rose. Ang desisyong ito ay makakapagligtas sa kanyang buhay. Ngunit marahil ay talagang masisira nito ang kanyang buhay, ngunit kung hindi, ang pagkakataong panatilihing 3 si Yang Chen ay ganap na masisira. Hindi niya pinahihintulutan ang kanyang sarili na iwan siya, at hindi niya ito hahayaang mamatay dahil sa kanyang kapabayaan. Nag-aalala ako, gustong tumanggo ni Rose. At marami pang iba. Ang mga kamay ni Yang Chen ay sumigaw at siya ay sumigaw, tulad ng isang kakaibang kaganapan na nakita niya. Naramdaman niyang may hindi maipaliwanag na nagunat ng kamay at kinurot ang malambot na mukha ng rosas. Natarante siya at nagtanong. Rose baby, ano ang gusto mong sabihin? Bakit? Walang aaminin ang pagkatalo para marinig siya. Ako, si Rose ay mukhang pula at ngumiti. I'm sorry. Hindi ko kayang panoorin kang mamatay kasama ako sa harap ng aking mga mata, marahil ito ang pinakamahusay na paraan upang aminin ang pagkatalo. Hindi napigilan ni Yang Chen na matawa. Wala pala talagang kapangyarihan ang utot na babaeng ito. Kinailangan niyang isakripisyo ang sarili para ipagpalat ang buhay ng ilang tao. Naantig talaga ako at nakaramdam ng katuwaan. Bagaman, ayon sa sentido komon, ito ay talagang isang dead end, ngunit palaging may mga pagbubukod sa lahat ng bagay. It's a lovely fool. I said that you won't leave me, but you don't want to die together. Mas imposibleng umamin ka sa pagkatalo at makinig sa kanya. Ngumiti si Yang Chen sa pisngi ni Rose. Napakurap si Rose sa pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako aamin ng pagkatalo, hindi niya tayo papayagan. Tumikim si Yang Chen at sinabing, natalo ka, hindi ako natalo. Sa pagkakataong ito, nabasag ang rosas. At pagkatapos, sa ilang magkaibang mga mata, naramdaman niyang hindi biro si Yang Chen, ngayong kalahating taon, kasama ang paglalim ng damdamin, unti-unti niyang naiintindihan ang ilan sa mga ideya ng lalaki, maaari niyang pahalagahan. Ang katotohanan ng diskurso ni Yang Chen. May paraan ba para sa kanya? This thought even Rose is a horror. Si Zhang Ho, na napahiga sa lupa, ay narinig ang mga salita ni Yang Chen, bahagya na itinaas ang kanyang mga mata at nakita ang lalaking talagang ginawa ang kanyang sarili sa kalsadang ito.
Nakita niya ang kanyang walang malasakit na hitsura, at bahagyang nagbago ang mukha ni Zhang He na nalulungkot. Mayroong dalawang grupo ng mga nasa sabik na apoy na hindi madaling makita. Medyo naiinip ang Sito Mingze. Pakiramdam niya ay parang clown si Yang Chen na puro kalokohan ang sinasabi. Tumawa siya at sinabing, "Little brother, you are called Yang Chen. Mukhang maganda ang kung fu mo at kayang gawin ang anak ko kaya aaminin ko sa iyo ang pagkatalo ko para sa iyo. Gayunpaman, mukhang masama ang utak mo. Ikaw parang hindi ko maintindihan ang pakiramdam kapag nabaril ang mga tao." Kalmadong tinapik ni Yang Chen ang palad ng kanyang kamay at mamulong, "Huwag kang mag-alala, huwag mong pakialaman ito," at pagkatapos ay lumingon si Shi Shiren at ngumiti kay Sito Mingze. "Napakahusay ng kung fu ko, ngunit sa kasamaang palad mo ito ay isang lalaki, matandang lalaki, kaya hindi mo ito makikita. Hindi ka natatakot, ngunit walang mababago ang kapalaran ng gayong kapalaran. Kung gusto mong mabuhay, huwag mong impluwensyahan ang desisyon ng aking anak." Ang Sito Mingze ay nagkaroon ng pagnanasa na barilin kaagad si Yang Chen. Ngunit nalaman kong labis na nag-aalala si Rose kay Yang Chen, at gusto kong kontrolin ang rosas sa hinaharap. Mas mabuting panatilihing bihag ang batang ito. Nagbingi-bingihan si Yang Chen sa mga salita ni Sito Mingze, at tumingin sa kanyang mga mata mula sa lupa. Marahil ay nagbilang siya ng ilang tao at sinabi sa kanyang sarili, 41, medyo, tila kailangan mong gumamit ng hindi pangkaraniwang paraan. Pagkatapos nito, dahan-daang yumuko si Yang Chen, umupo sa sahig, at pagkatapos ay inabot niya ang isang itim at matingkad na bagong leather na sapatos, at hinubad ang kanyang puting medyas at isinuot sa sapatos. Pagkatapos, si Yang Chen ay nasa mata ng publiko, ibinulong ang kanyang pantalon at ibinalot ito sa ibabaw ng guya bago huminto. Nang muling tumayo si Yang Chen, na nakayapak, ay naisip ng mga tao sa audience na siya ay baliw. Ang lalaking ito ay isang asterisk sa kanyang isip. Sa sandali ng buhay at kamatayan, hinubad niya ang kanyang sapatos, hinubad ang kanyang medyas, at iginulong ang kanyang pantalon para gumawa ng isang bagay. Pagsasakal ng Shimoda. Tandang padamdam. Sa katunayan, hindi pa tapos si Yang Chen. At pagkatapos pagtawanan ang mga tao sa paligid niya, muling hinubad ni Yang Chen ang kanyang suit at pagkatapos ay hinubad ang kanyang kamiseta, naiwan lamang ang pinakaloob na puting sweatshirt. Maglagay ng isang bangkos ng mga damit. Sapatos at medyas na hinubad sa maliit na jawwaili, na natigilan, at sinabing, "Tulungan mo akong pamahalaan ang punto, huwag itong ihulog, maghintay hanggang sa maisuot mo ito." Sina Rose, Xiao Zhao at Chen Rong ay tumingin sa kanya ng maayos na tingin. Sa wakas ay nalaman ni Sito Mingze na hindi niya makita ang gustong gawin ng binata. Ang sitwasyong ito na hindi niya kontrolado ay naging dahilan para hindi siya komportable. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. "Anong ginagawa mo?" Si Yang Chen ay tumalon, at namuhay sa ilalim ng mga buto at nagsabi, "Wala lang, ayaw mo lang hintayin ang dugong bumaba, kunin mo ang aking damit, mahal kong malinis." Tapos, ngumisi at ngumiti. Nag-aapoy ang batang to. Haha, ano bang pinagsasasabi niya? Sa tingin ko ito ay nakakatakot, at ang maliit na puting mukha ay isang maliit na puting mukha. Ito ay hindi gumagana sa lahat. Nadama ng ilan sa mga amnestya ng Western Union na si Yang Chen ay hanggal na, at ang mga salita ay hindi makatwiran. Si Sito Mingze ay labis na nagalit at tumawa. Baliw man o hindi si Yang Chen, nagpasya siyang huwag hayaang mabuhay si Yang Chen. "Oh, may paraan ka ba para duguan ang mga kapatid natin sa kwarto?" Nang aasar si Sito Mingze at tumingin kay Yang Chen, parang nanunood ng maliit na aso na mag-isa. Ang ngiti sa mukha ni Yang Chen ay unti-unting nawala, napalitan ng ilang malademonyo at mahamag na mukha, walang kalungkutan at walang saya, na parang walang laman. Ang mas kakaiba pa ay ang mga mata ni Yang Chen ay unti-unting lumiliko mula sa dark brown hanggang sa nakakaakit na eskarlata. Sabay-sabay na nakaramdam ng malamig na lamig ang mga tao sa mahigit 40 taong zimeng sa kanilang paligid.
Ito ay hindi isang ordinaryong malamig na kapaligiran, ang hindi maipaliwanag na lamig na ito ay nagpapaisip sa lahat ng isang bagay lamang sa unang lugar. Kamatayan. Hindi lamang ang mga may-ari ng Western Union. Ngunit maging ang tatlong rosas sa likod ni Yang Chen ay nakaranas din ng kakaibang buto at lamig. Na para bang si Yang Chen na nakatayo sa harap niya ay naging isang marahas na mata, kasama niya bilang sa simula ng gitna. Napuno ng invisible na kulay abo ang buong venue. Ang salitang, patay, ay talagang nagpakita ng literal na kahulugan ng salita. Marami sa mga gangster na naruroon ang unang nakadama na sila ay nasa sinaunang larangan ng digmaan ng isang katawan na nababalot ng kabayo. Ang ulong tumatapon ng dugo, ang putol na binti na laparotomy na kabayo, ang mga visceral worm, ang ***** na pula at malagkit na ilang. Ang ganitong uri ng imahinasyon ay katawa-tawa, ngunit maraming mga tao ang nagpupumilit na lunukan ang kanilang mga lalamunan, ngunit iniisip nila ang mga malupit na larawang ito. Ang rosas na pinakapamilyar kay Yang Chen. Pagkatapos ng unang pagkakataon ng kakilakilabot. Ngunit hindi ko alam kung bakit sumasakit ang puso, habang nakatingin sa likuran ng lalaking nalulunod sa kadiliman, nararamdaman ni Rose na ang kanyang puso ay hinahasa. Putulin. Lahat ng uri ng karahasan. Pagpatay, kadiliman, at kabangisan ay nakapasok sa kaibuturan ng puso, upang ang iyong puso ay huminto sa pagtibok, mahirap huminga, hanggang sa ikaw ay pumasok sa iyong sarili sa ilang. Malamig at malamig na polar, hindi ko maramdaman ang kahit katiting na init. Ganito ba ang nararamdaman niya? Tumulo ang luha ni Rose. Ang ibang mga taong naruroon ay walang pakiramdam ng mga rosas. Naramdaman na lang nila na biglang naging kakaiba ang lugar na ito, dahil sa kilabot ng mga lalaking nasa harapan nila ay namamanhid at nanigas ang kanilang mga katawan. Alam kong parang ilusyon lang ito, ngunit mahirap kumawala sa kawalan na ito. Sa sandaling ito, ang lahat ay naging isang mabigat na pasanin upang huminga. Ang pakiramdam ng pang-aapi sa puso ay parang baha ng mga hayop, na nilalamon ang espiritu ng bawat isa. Nanlaki ang mga mata ni Sito Mingze at puno ng dugo ang kanyang mga mata. Kaharap niya si Yang Chen, at na-appreciate niya ang kahungkagan ng tingin ni Yang Chen sa sandaling ito. Ang ganitong uri ng bakanteng espasyo na tinatawag na Sito Mingze ay may pakiramdam ng kahinaan. Hindi naman tao ang lalaking nasa harapan niya. Nasa harap niya, parang langgam na ipis na nakaharap sa tao. Kahit na kunin ng mga langgam ang kanilang mga sandata at tipunin sila sa isang grupo, hindi nila makayanan ang isang paa na natapakan ng mga tao. Si Sito Mingze, na naging mabilis ang paghinga, ay gustong sumigaw ng malakas at magtanong kung sino itong ganap na pervert na lalaki. Ngunit hindi niya kayang bayaran ang lakas at hindi niya kayang bayaran ang tapang. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Sito Mingze ay natakot umiyak. Ngunit sa oras na ito, lumipat si Yang Chen. Ang mga galaw ni Yang Chen ay napakagaan, hindi masaya, hindi mabagal, at ang 10 hakbang na distansya mula sa Sito Mingze ay tumawid na sa loob ng 3 segundo. Matapos tingnan ang iskarlata na talukap ng mata na may Sito Mingze, inabot ni Yang Chen at hinampas ang likod ng leeg ng Sito Mingze. Nanlaki ang mga mata ni Sito Mingze, na para bang nakalimutan niya ang pagtutol. Matapos bugbugin, pumikit ang kanyang mga mata at nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Ito ay pababa. Na para bang binibigyan ang lahat ng iba pang mga taga-Western Union ng isang shot ng isang malakas na ahente. Sa wakas ay naramdaman ang kasalukuyang sitwasyon ng krisis, nagsimulang magmadali upang itaas ang baril sa kanyang kamay na sinusubukang i-target si Yang Chen. Gayunpaman, nang ang lahat ay likas na tumugon sa pag-atake kay Yang Chen, ang bilis ni Yang Chen ay biglang naging ganap na naiiba mula sa tama. Halos isang natitirang larawan. Kamakailan. 2 bodyguard na nasakop kasama si Zhang Hu ay itinulak ni Yang Chen palabas, na sinundan ng kamakailang taong grasa at ang kanyang 2 tauhan ay sabay ding nadail ni Yang Chen. Sinipa at lumipad palabas. Ang pang-pang ay ilang beses na tumama sa venue, ang muffled sound ng court ay hindi nawala,
ang figure ni Yang Chen ay lumitaw sa gitna ng isa pang alon ng mga tao. Ang kamay na kutsilyo ni Yang Chen ay ginawang bakal na kutsilyo. Matapos mahulog sa tuktok ng ulo ng dalawang itim na bodyguard, ito ay talagang hiniwa sa keso na parang mainit na kutsilyo. Ang ***** na laman ng mga tumalsik ay sapat na para mapasok ang mga gangster na ito sa underground world. Ngunit hindi naapektuhan si Yang Chen. Ang mga kamay at paa ay parang mga sayaw sa karamihan. Ang bawat aksyon ay magdadala ng maraming dugo at walang katapusang hiyawan. Ang mga gwardya na umaasa sa mga baril ay hindi lamang maisip kung paano nila haharapin ang kalaban kapag ang nguso ay hindi makatutok sa target. Kapag mayroon lang silang pagkakataon na tunguhin si Yang Chen, ito ay ang malametal na paa ni Yang Chen. Kapag sila ay pisikal. Sa wakas ay naunawaan ni Xiao Zhao na hawak ang damit ni Yang Chen. Ang intensyon ni Yang Chen na tanggalin ang mga damit na ito. Dahil nang mag-react siya sa kung ano ang kulay pula ng dugo sa harap niya, naduduwal siya at gustong samuka. Lalong hindi nakatiis si Chen Rong. Naamoy niya ang amoy ***** na pumuno sa hangin, at nahimatay ang batang babae. Kahit na ang pinakamahina ng rosas, mula sa simula hanggang sa magtiis, nagbago hanggang sa dulo ng nakapikit na mga mata, ay hindi makatiis na makita. Nang ang huling 5 miyembro ng Western Alliance Club ay natakot at humarap kay Yang Chen, ang ilan sa kanila ay nag-isip ng paraan upang mailigtas ang kanilang sarili. Ginamit nila ang kanilang nanginginig na mga braso para itaas ang kanilang mga pistola at sinubukang itutok ang 3 tao na maaaring puntiryahin. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang bilis ni Yang Chen sa sandaling ito, nang hindi naghihintay na itaas niya ang kanyang kamay, nahulog ang kamay na kutsilyo ni Yang Chen sa kanyang braso. Keka! Ang tunog ng bali ng buto ay nakakagulat na malutong. Nang matanto ng lalaki ang sakit, hinawakan na ng braso nito ang pistola at bumagsak sa lupa. Hindi na hinintay ng 5 tao na magsimulang muli si Yang Chen, direktang natulala sa horror scene sa kanyang harapan. Oras, larawan, freeze sa sandaling ito. Sa malaking conference hall. Maliwanag pa rin ang mga ilaw. Ngunit sa malinis na sahig, sa sandaling ito ay naging isang sheer field, nagkalat na sariwang paa, umaagos na dugo ng yinhong, lahat ng uri ng kahabag-habag na mukha. At lahat ay tanging ang venue. Isang malungkot na figure na nakatayo sa gitna. Si Zhang Ho, na nakahandusay sa lupa, ay ang tanging madla na sapat na matapang upang makita ang lahat. Hindi na siya naglakas loob na bumangon dahil malambot na at walang buto ang kanyang mga paa. Narinig ng nakapikit na mga mata ng rosas ang katahimikan. Sa wakas ay maingat na binuksan ang kanilang mga mata, ang tingin ni Yingying, nakita ni Rose ang lalaki na nakatayo pa rin, ngunit nakita rin ang lalaki na nakahiga kung saan-saan. Nanalo ba siya? Nanalo siya. Na may higit sa 40 mga mata ng baril ng mga tao, sa 10-10 metro kwadrado ng lupa, ang taong ito ay gumamit ng ilang kagat upang madaig ang lahat ng mga kaaway. Inalagaan na ni Rose ang lahat ng kakilakilabot na sandali, dahil isa lang ang iniisip niya sa ngayon, nagmamadaling lumapit kay Yang Chen ng madamdaming yakap. Kinaladkad ang mahabang palda sa sahig, tumanggi rin si Rose na takpan ang dugo ng sahig, at lumipad hanggang sa Yang Chen, at kumapit sa midfield ni Yang Chen, at napaluha. Husband, you really did it. Pagkatapos ng pagnanakaw, hindi na maalagaan ni Rose ang mukha ng kuya, gusto na lang niyang yakapin ang lalaki at umiyak. Ngunit hindi lumingon si Yang Chen, nakatayo pa rin sa parehong lugar, ngunit nagsimulang manginig ang katawan. Natuklasan ni Rose ang anomalya ni Yang Chen at kinakabahan siyang naglakad sa tapat ni Yang Chen. Nang makita niya ang mukha ni Yang Chen sa sandaling ito, natakot siya kaya na-eclipsed siya. Sa sandaling ito, ang iskarlate ni Yang Chen ay kumupas at naibalik ang kanyang normal na mga mata, ngunit ang kanyang mga mata ay mapurol at mapurol. Ang buong mukha ay asul at berde, at ang may sakit na pula at puti ay lumalabas pa rin paminsan-minsan. Patuloy na tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Yang Chen. Ang mga labi ay nawalan ng dugo bilang puting papel. Ang buong katawan ni Yang Chen,
tulad ng lumalabas sa tubig, ay basang-basa sa pawis at lalo pang nanginginig. Nanginginig. Asawa, ikaw, ano bang nangyayari sa'yo? Nang si Rose ay natatakot na harangin ng mga baril. Hindi niya maisip kung paano magiging katulad ni Yang Chen ang kanyang susunod na buhay, ngunit sa ngayon ay halatang hindi nito iniisip ang mga problemang ito. Sa panahong iyon, hindi niya mapapanood si Yang Chen na nagpapatuloy ng ganito. Asawa, magsalita ka, magsalita ka. Ano bang problema mo? Paano kita matutulungan? Umiiyak si Rose at hinimas ang braso ni Yang Chen. Nakabalik na rin sina Xiao Zhao at Zhang He, bagamat ang eksena sa harap ay nakakapagpalamang sa kanila, ngunit mas nag-aalala sila sa nangyari kay Yang Chen. Sa patuloy na pag-alog ng rosas. Sa wakas ay nakabawi si Yang Chen ng kaunting karunungan. At ang kanyang noo ay nakaumbok, na para bang siya ay matyaga at marahas sa hindi maisip na sakit, namamaos, at paulit-ulit na nagsabi. Pumutok, maglaro. Natigilan, ako. Napasquat si Rose at narinig ang sagot, nag-alinlangan siya. Mabilis, napaungol si Yang Chen sa sakit, nanlaki ang kanyang mga mata at halos kumikibot na ang kanyang mga mata. Sa wakas ay hindi na kinaya ni Rose na makitang ganito si Yang Chen, kinakagat ang kanyang mga ngipin at sumisigaw sa puso, nag-ipon ng malakas na puwersa at tinamaan ang likod ni Yang Chen. Gayunpaman, ang pisikal na lakas ni Yang Chen ay higit pa sa imahinasyon ni Rose. Kahit na si Yang Chen ay sadyang hindi nagtakda ng anumang pag-iingat, hihilingin siyang bugbugin. Ang matinding suntok ni Rose ay hindi pa rin makapagpasigla sa nerbiyos ni Yang Chen para matigilan ang mga tao. Kinagat ni Rose ang kanyang mga ngipin at sumigaw kay Zhang He na paparating. Zhang He, gamitin ang lahat ng iyong lakas para masindak si Yang Chen, bilis. Si Zhang He ay natakot na hindi humarap sa sinuman. Ngunit dahil alam niyang tensyonado ang sitwasyon sa sandaling ito, kailangan niyang ilabas ang lahat ng lakas ng loob, at sinubukan ang kanyang makakaya upang talunin ang leeg ni Yang Chen. Ang katawan ni Yang Chen ay direktang binugbog at bumulusok sa mga bisig ng rosas. Matapos ang isang buntong hininga, sa wakas ay nakomo siya. Yang Ge, siya. Anong nangyari? Nauutol na tanong ni Xiao Zhao. Nang makita niya ang koma ni Yang Chen, basag-basag pa rin ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Alam kong naghihirap pa rin siya. Wala siyang lakas ng loob na ipagpaliban ang oras. Mabilis niyang sinabi kay Xiao Zhao. Ang resulta dito ay nalutas namin ni Zhang He. Kailangan kong dalhin si Yang Chen sa medikal na paggamot ngayon. Kung may mga urgent kang bagay, huwag mo akong abalahin sandali. Pagkatapos ng lahat, anuman ang mapait na mukha ni na Zhang He at Xiao Zhao, binitay ni Rose si Yang Chen at tumakbo palabas ng bulwagan. Ang taglagas na ulan ng patter ay bumagsak ng bahagya sa ibabaw ng pool ng maliit na patio, na nagdadala ng bakas ng sutla. Dalawang malalaking saging ang malumanay na umindayog sa hangin. At tinapon ng malalapad na dahon ang madilim na liwanag, na nagpapahintulot sa malabong anino na mailimbag sa sahig sa loob ng pintong salamin mula sa sahig hanggang kisame. Sa umaga, mukhang malamig at tahimik ang kwarto ni Rose, at ang lampara sa tabi ng kama na may kakaibang palamuti ay hindi nakasara buong gabi. Dahil maulap, ang liwanag ng mga sandaling iyon ay tila dilaw at nakasisilaw. Si Yang Chen, na pinalitan ng asol at puting maluwag na linan na pajama, ay humiga sa kama, pumikit, at huminga, ngunit ang makapal na itim na kilay ay bahagyang nakalak. Ang kulay kayumanggi ay parang likidong mala-tsokolate na bedsheet, na para bang sinasabi sa iba na napakaraming aksyon ang ginagawa ng lalaking nakatulog sa kama kagabi. Sa oras na ito, dahan-daang itinulak ang pinto. Bitbit ang isang plato ng lugaw na dawa at isang plato ng asukal at bawang. Ang rosas ay nagbago sa isang gatas na puting sutla na damit na pantulog. Ang magandang mukha ay puno ng pag-aalala, ang lotus step ay light pagpunta sa kama ni Yang Chen, inilapag ang lugaw, at yumoko para hilahin si Yang Chen. Nakaupo sa gilid ng kama, ang hitsura ng rosas ay mukhang komplikado at inaantok. Hindi siya nakatulog buong gabi. Dinala niya si Yang Chen sa ospital.
Pagkatapos ng eksaminasyon, tumawag siya ng pribadong doktor para pumunta rito para gamutin si Yang Chen. Nang maging matatag si Yang Chen at matukoy na walang panganib, pinuntahan ni Rose ang bagay na iyon pagkatapos ng piging. Pagkatapos kapansin-pansing gumawa ng serye ng mahahalagang desisyon na nakakaapekto sa hinaharap na underground pattern ng Western District. Nagmamadaling bumalik si Rose sa bahay at inalagaan si Yang Chen hanggang ngayong umaga. Ang lalaking ito ay muling nagdala sa kanya ng lubos na pagkabigla, ngunit sa parehong oras, hayaan siyang minsang madama ang agwat sa pagitan ng isa't isa. Hindi gusto ni Rose ang ganitong pakiramdam. Napakaraming tanong niya, ngunit dapat maghintay ang lahat para magising si Yang Chen. Tulad ng pagninilay ni Rose sa ilang masalimuot na larawan, si Yang Chen, na nakapikit, ay nagmulat ng kanyang mga mata at huminga ng mahabang hininga. Si Rose ay sensitibong nakuha ang sandaling ito, biglang nagulat, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Yang Chen. Asawa, gising ka na ba? Anong oras na? Bahagyang ngumiti si Yang Chen at tumingin na nagpagan ng pakiramdam kay Rose. Maaga pa naman, alas 7 pa lang, gusto mo bang magpahinga saglit? Tiningnan ni Rose ang maputlang mukha ni Yang Chen, ngunit maasim ang kanyang puso, ngunit ngumiti siya at sinabing, maaari mo akong takutin, biglang kakaiba. Kakaiba, hindi ako nakatulog buong gabi. Itinaas ni Yang Chen ang kanyang mga braso sa kama, at umupo siya at hinalikan ang pisngi ng rosas. Ayos lang ako, pero anong nangyari pagkatapos kong mawalan ng malay kagabi? Nang makita ko si Yang Chen, hindi ko ito ipinaliwanag sa aking sarili. Hindi ko naman hiniling. Inayos ko ito at sinabing, dinala kita sa ospital kahapon. Pagkatapos ng simpleng pagsusuri. Sinabi ng doktor na walang espesyal, ngunit tila nasa sabik ka, at ang iyong tibok ng puso ay mas mabilis, pagkatapos mong magbigay ng pampakalma, ikaw ay mas tahimik. Mamaya ibabalik kita dito, pumunta ka sa personal kong doktor para bigyan ka ng gamot para kumalma ang nerbiyos, tulog ka pa hanggang ngayon. Oo. Hindi ko maalala, ngumiti si Yang Chen at hinawakan ang kanyang noo. Kung tutuusin, ang tanging naalala lang niya ay ang matinding sakit sa kanyang utak. Naisip ko na ako ay nagtanim ng 1 taon, at pagkatapos ng higit sa kalahating taon ng masayang araw, napilitan akong ilipat ang isang tunay na tao at pumatay ng 12 ng mga tao. Hindi ito magiging kasing hirap kontrolin tulad ng sa nakaraan, ngunit hindi ko inaasahan na ang dati kong problema ay hindi pa rin medyo gumanda. Sa kabutihang palad. Sa patuloy na pagpapabuti ng kanyang eccentric martial arts. Siya ay nag-aatubili na pigilan ang kakilakilabot na marahas na emosyon, at pagkatapos ay mayroong isang eksena na kalaunan ay tinawag si Rose upang masindak ang kanyang sarili, o kung hindi. Natakot si Yang Chen pagkaraan ng ilang sandali. Mukhang malaki pa rin ang pasanin niya. Pagkatapos nito, kailangan pa rin niyang bigyang pansin ang sarili upang mapanatiling relax ang kanyang mga nerbiyos, ay relax ang kanyang isip, at hindi maaaring lumipat sa pagkapagod. Kung hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon, at kung hindi niya ito makontrol sa oras, ihagis ito. Mahirap bumawi sa isang malaking pagkakamali. Nagpatuloy si Rose. Tungkol sa lugar ng piging, si Sito Mingze lamang at ang 4 na bodyguard ang nakaligtas. Nakulong ko na si Sito Mingze. Magkakagulo na ang League of Nations, at halos lahat ng mahahalagang tao ay papatayin mo. Mayroon akong hinayaan na ang aking mga tauhan na makipagtulungan kay Zhang Hu upang maitama ang kapangyarihan ng Western Union. Maaaring maraming bagay sa mga susunod na araw, ngunit hindi magtatagal para sa buong Western District na magkaroon ng salitang Western League. Oo, ito ay nakakatuwa na ang matandang fox ni Zhou Guanyan, pagkatapos makatanggap ng balita, ay nagkusa na tumawag sa akin at binati ako. Sinabi rin niya na makakasama niya ito sa hinaharap. Tumanggo si Yang Chen at nagtanong. Paano ang plano ni Sito Mingze? Nagkaroon ng matinding kislap sa mga mata ng Rosas, ngunit nag-alinlangan ng mahabang panahon, bamantong hininga. Hindi ko alam, magpapalipas ako ng ilang oras, ipadala siya sa ibang bansa, pumili ng isang maliit na bansa sa Europa, bigyan siya ng isang halaga.
ng pera, hayaan mo siyang pumunta sa pensyon. Hindi mo siya pinapatay. Si Yang Chen ay nagkaroon ng ilang aksidente. Sa kanyang opinyon, si Rose ay malinaw na may potensyal ng reyna ng irony. Tiningnan ni Rose si Yang Chen ng masalimuot. Kung dati, papatayin ko talaga siya, pero ngayon, dahil sa'yo, pakiramdam ko hindi ko siya kayang patayin. Bakit? Naramdaman ni Yang Chen na hindi siya sapat na matalino. Biglang ngumiti si Rose at sinabing. Sa katunayan, tama ang kanyang pahayag. Kahit sino siya, tao o hayop, ngunit ang aking katawan ay umaagos sa kanyang dugo. Ang katotohanan ito ay hindi magbabago. Siya ang aking ama. Bagamat ako ay napupuot sa kanya. At tingnan mo siya, totoo na siya at ako ang nagdala sa akin sa mundo kasama ang aking ina. Kung wala siya, wala ako. Sa tingin ko, sa anumang dahilan, ang pagpatay ng anak na babae sa kanyang ama ay isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Parang, tumingin si Rose kay Yang Chen ng maayos. Kumbaga, kung magkakaroon tayo ng mga anak sa hinaharap, hindi ko maisip kung paano ka papatayin ng bata at patayin ang kanyang ama. Mundo. Nang natigilan si Yang Chen, ngumiti siya at sinabing. Mukhang walang maihahambing. Paano ako magiging katulad ni Sito Mingze? Hindi ko hahayaang galitin ako ng mga anak ko at gusto pa akong patayin. Sito Mingze ay hindi nais na ang aking anak na babae ay galit sa kanya sa simula, nais na patayin siya. Masama ang loob ni Rose. Si Yang Chen ay sumigaw, hindi makapagsalita, nag-isip tungkol dito, at nagsabi. Susundan kita, hanggat sa tingin mo ito ay tama. Susuportahan kita. Ngumiti si Rose at ngumiti pasulong sa mga labi ni Yang Chen, at gumamit ng lilac na dila upang gumawa ng cool na bakas sa mukha ni Yang Chen. Puno ng emosyon ang matubig na mga mata. Asawa, salamat, salamat sa lahat ng binigay mo sa akin. Walang dapat ipagpasalamat, ginagawa ko lang ang gusto kong gawin. Malalim ang pakiramdam ni Yang Chen. Napagpasyahan kong sabihin sa iyo ang isang sikreto. Biglang nagpasya si Rose na gumawa ng isang mahalagang pagpapasya. Pinaplano ko noong una na huwag sabihin ito sa buong buhay ko, ngunit nararamdaman ko ngayon na ang pagtatago ng nakaraan ay hindi responsable para sa aming mga damdamin. Sumimangot si Yang Chen at tahimik. Huminga ng malalim si Rose at sinabing. Sa katunayan. Ang dahilan kung bakit ako umalis sa Sito Mingze at sumakay sa kalsada ngayon ay hindi lamang dahil kinasusuklaman ko siya sa paggawa ng mga bagay, kundi pati na rin sa iba pang mga kadahilanan. Asawa, alam mo ba na noong bata pa ako sa aking ina, halos magkamukha ako, sabi ni Wei. Tumango si Yang Chen. Naalala niya na binanggit ito ni Sito Mingze sa bar. Noong bata pa ako, pinangunahan na ni Sito Mingze ang isang malaking grupo ng mga tao mula sa Western Union para lumaban sa West End. Buhay siya araw-araw at umuuwi pa ng may lasa. Dalawa namin siya. Mag-ina. Kapag maganda, parang ang pinakamagandang asawa at ama sa mundo. Mahal na mahal niya ang nanay ko. Ibibigay niya ito sa nanay niya. Sinasaktan niya rin ako. Kapag umiiyak ako, tatawanan niya ako at hahawakan. Ito. Umikot ako at dinala ako sa isang swing. Pero sa tuwing nalalasing siya, o nakapatay ng maraming tao, kapag masama ang loob niya, para siyang tao. Marahas, mabangis, at hindi makatao. Kahit anong maliit na bagay ang gagamitin niya pagdating niya. Sa bahay. Dumating ako para awayin at sigawan ang aking ina, at kumuha pa ako ng isang bote ng alak para dilaan ang aking ina. At, gagawin ko iyon para sa aking ina na nasa harapan ko. Teka, nagtatakang tanong ni Yang Chen. Ang iyong ina, namatay ka ba kung napakabata mo? Peke yan, ito yung kasinungalingan na winisikan ko ng Sito Mingze. Ngumiti ng mapait si Rose at nagpatuloy sa pagkukwento. Noong panahong iyon, napakabata ko pa at hindi naiintindihan ang maraming bagay sa pagitan ng mga matatanda, ngunit alam ko na ang Sito Mingze ay isang sampungin na leon. Nasa tabi kanya at hindi alam kung ang susunod na sandali ay buhay o patay. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto ang Victorian,
na tila naaalala ang maraming mga nakaraang kaganapan, pinunasan ang mga mata ng moisturizing, at pagkatapos ay nagpatuloy. Hanggang isang araw, narinig kong nag-away ang nanay ko kay Sito Mingze. Nung mga panahong iyon, elementarya na ako. Naiintindihan ko ang pinag-uusapan nila. Nadiskerel ang nanay ko. Nagkaroon siya ng Sito Mingze relasyon, ngunit sinusubukan din nitong iwanan ang lalaking may kapansanan sa pag-iisip, gustong tumakas. Gayunpaman, natukoy ito ni Sito Mingze at maagang napigilan. Napakalaki ng tunog ng away ni Sito Mingze sa nanay ko kaya pakiramdam ko babagsak ang buong gusali. Nagtago ako sa labas ng pinto at gusto kong tumakas, ngunit wala akong lakas para umalis. Sa dulo, narinig ko ang sigaw ng nanay ko sa kwarto. Tuloy-tuloy ang paghingi ng tulong ng nanay ko, at takot na takot ako, pero wala akong ibang alam kundi ang umiyak. Tapos tahimik ang kwarto, bumukas ang pinto. Nung mga oras na iyon, lumabas si Sito Mingze at nakita kong umiiyak ako sa pintuan ng kwarto. Sinipa ko lang tapos hindi na ako bumalik. Panipi. Kinagat ni Rose ang mga labi ni Yinhong, at malungkot na ngumiti. Asawa, alam mo ba na nakita ko ang mga patay sa unang pagkakataon sa aking buhay, at ang aking ina ay patay na. Ang aking ina ay binugbog at sinipa ni Sito Mingze, at ang buong katawan ay nabahiran ng dugo. Namatay siya sa bahay at namatay sa harap ko. Binabangungot ako ngayon. Nanaginip ako na madyay gising pa ang eksenang iyon dahil ang aking nanay bukas ang mga mata. Parang nararamdaman kong nakatingin siya sa akin, parang nandidiri siya sa akin, hindi ko mapigilan. Pero, anong magagawa ko sa isang 10 taong gulang? Babae. Tahimik na nakinig si Yang Chen at hindi nagsalita. Dahil mayroon siyang mga alaala. Hindi niya kilala ang tinatawag na pamilya, tinatawag na mga magulang, maliban sa sarili niyang pangalan, kaya sentimental ang nakaraan ni Yang Wei, ngunit hindi talaga maintindihan ni Yang Chen. Maaari lamang makinig ng tahimik. Mabagal akong lumaki, at hindi alam ni Sito Mingze kung paano ako. Parang nakalimutan niya na pinatay niya ang nanay ko, ang asawa niya, at tumatawa siya kapag masaya siya. Kapag galit siya, tumatawag pa rin siya sa akin. Nawalan ako ng nanay, pero lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na dahil pinagtaksilan ng nanay ko ang aking ama, magkakaroon ako ng wakas na iyon, kaya hindi ko nalabanan si Sito Mingze. Sa tingin ko ay dapat niya akong mahalin. Hanggang sa 18 na kaarawan ko. Unti-unting natuyo ang mga luha sa mata ng Rosas, at malamig na sinabing. Noong gabing iyon, ipinagdiwang niya at ng ilang tiyuhin ang kanyang kaarawan at umuwi. Bigla siyang lumapit sa ang kwarto ko, marami akong kinausap, tungkol sa pagkabata ko, tungkol sa negosyo niya, tungkol sa barkada, at ilang bagay na pambata. Hindi ko maintindihan kung bakit ang dami niyang sinabi, pero ganito pa rin ang pakikinig ko. Sa huli, pinag-uusapan niya ang tungkol sa ina na hindi naman nabanggit. Miss na daw niya ang nanay niya. Nagsisi siya na pinatay niya ang nanay niya dahil hindi niya napigilan ang emosyon niya, pero sana hindi ko siya sisihin dahil mas masakit siya kaysa kahit kanino. Kung tutuusin, matagal na ang mga nangyayari, at natural na magaan. Bagamat sobrang sama ng loob ko, nararamdaman ko ang mga hinanakit sa kanya, pero umiyak siya ng malungkot sa harap ko kaya nagpapatawad ako. Talagang mahirap para sa akin na sisihin siya. Kung tutuusin, siya ang aking biological father. Pero, medyo napabuntong hininga si Rose, pero bigla niyang sinabi, hawig na hawig ako ng nanay ko, tulad noong una niyang nakita ang kanyang ina. Bigla siyang tumingin sa kanya nang walang katapusang pagnanasa. Puno ng pagsalakay. Ako, nagtatanong kung gusto ko siyang tulungang mapunan ang mga pagkukulang, sa halip na ang posisyon ng ina, ay maging may bahay ng Western Union. Gusto niyang maging babae niya ang biological daughter niya. Ang mga huling salita ay tila naubos ang lahat ng lakas ni Rose, at ang mga rosas ay nakabitin sa punyal at bumubulong. Hindi ko maalala kung ano ang naisip ko sa oras na iyon. Itinulak ko lang siya palabas ng silid at umiyak buong gabi sa ang kubrekama. Sa huli,
Sa wakas ay napagtanto ko na ang kanyang gamot ay walang magawa, at determinado akong iwan siya. Hindi inisip ni Yang Chen na may ganoong background. Si Rose ay may ama tulad ni Sito Mingze. Napakalaking kapalaran na hindi pumunta sa kalsadang walang balikan. Nakita niya na ang rosas ay parang alakdan, at inabot niya ito at niyakap siya. Softback, speaking out should be a lot of, at least I can help you share, mga taong tulad ko na walang puso, it is best to help women share these headaches. Humiga si Rose sa dibdib ni Yang Chen at ngumisi. Oo, mas comfortable ang puso ko. Kahit anong tingin mo sa asawa ko, kaya na kitang harapin ng malinis na puso. In fact, you don't have to glare at me. It's not your fault. You are just a victim's role. Walang pakialam si Yang Chen. Biglang nahirapan si Rose na lumingon, tumangala sa mga mata ni Yang Chen, labis na nag-aalala, at medyo nagkamali sa pagtatanong. Dapat ding sabihin sa akin ng asawa ang ilan sa iyong nakaraan, kahit papaano, gusto kitang makilala kahapon late, kung ano ang nangyari. Dahil sa biglaang pagtatanong ni Rose, hindi na nag-react si Yang Chen. Matapos maghintay na maunawaan kung ano ang problema, tahimik si Yang Chen. Hindi naman sa hindi niya masabi na may lubos siyang tiwala kay Rose, at hindi naman big deal na sabihin ang isang bagay, ngunit maaaring hindi ito maintindihan ni Rose. Siyempre, may mga bagay na hindi masasabi. Wala akong sinabi, ngunit kapag nalaman ko ito, natatakot ako na ito ay isang hindi maisip na malas. Ang bawat isa ay may bilog na dapat niyang kontekan. Kapag tumawid siya, isa siyang kriminal. Tila aatakehin ng gobyerno at mga manufacturer ang mga preso sa mall. Ang hukbo ay mabibinyagan ng arteriya ng ibang bansa. Kung may alam kang hindi mo dapat malaman. Tapos hindi ako marunong mamatay. Sa ilalim ng sabik na mga mata ni Rose, kinuha ni Yang Chen ang salita at sinabi. Sa katunayan, hindi ko kailanman nais na pakasalan ka, ngunit may mga bagay na hindi maintindihan kapag may sinabi ka. Masasabi ko lang sa iyo ang pinakasimpleng katotohanan. Hindi ko kailangan malaman ang lahat. Gusto ko lang malaman kung bakit magiging ganyan ang asawa mo. Gusto kong pilitin mong himatayan. Sabik na tanong ni Rose, sa katunayan, ang tanging iniisip ng isang babae ay ang malaman kung ang isang lalaki ay mapanganib pa rin. Inayos ni Yang Chen ang kanyang mga iniisip at sinabi. Ito ay dapat na isang problema na nahulog ako noong bata pa ako. Kung ang aking katawan ay gumawa ng higit sa isang tiyak na dami ng karaniwang mga aktibidad, tulad ng kagabi ay pinatay ko ang grupo na may higit sa normal na pisikal na aktibidad. Lakas. Magkakasakit. Or mentally too much cumbersome, my heart becomes irritable, my brain central nervous system will be a little uncontrollable. Make something outrageous. Delikado ba? Hindi ako kailanman nasa panganib, ngunit ang mga tao sa paligid ko ay maaaring maging lubhang mapanganib. Tumawa at tumawa si Yang Chen. Gumaan si Rose, marahil ay naiintindihan niya kung ano ang tinatawag na mga pambihirang bagay, ngunit hanggat sinabi ni Yang Chen na wala siyang anumang bagay, iyon ang pinakamagandang balita. Nakita ni Yang Chen ang pinong ekspresyon ng rosas, at ang panloob na puso ay mainit at natunaw. May halong emosyon sa puso. Mula noong sinaunang panahon, ito ay pinakamahirap na alisin ang kagandahan. I actually lied to her. Dahil sa problemang ito, kung mahirap kontrolin, baka sa huli. Hindi lang sinisira ang iba, pati sarili nila. Pero may mga bagay na hindi masasabi ng mga lalaki sa mga babae, dahil ang mga babae ay may posibilidad na lumampas sa katwiran, kaya marami silang mga katangahan. Pinag-isipan ito ni Rose at maingat na nagtanong. Gusto mo bang pumunta sa ospital para sa isang malalim na pagsusuri? Nagkaroon ka na ba ng anumang paggamot sa ibang bansa? Paggamot. Ito ang tanging problema sa mundo, maliban sa aking sarili na nakakaalam kung paano nangyari ang lahat, at kung ano ang mabuti para sa paggamot. Umiling si Yang Chen at ngumiti. Hindi, nagsagawa ako ng mga inspeksyon sa Estados Unidos. Sabi ng doktor, ang pinakamabuting paraan ay ang simpleng mamuhay, huwag masyadong mag-isip,
huwag masyadong gumawa, pagkatapos ay maaari kong gugulin ang aking buhay ng ligtas. Kung ikaw gustong gumaling, ang kasalukuyang kondisyong medikal ay hindi magagawa. Paumanhin, Rose baby, kailangan kong magsinungaling sa iyo. Walang magawa si Yang Chen. Mukhang naintindihan ni Rose ang tango at tumango. At hindi pinilit si Yang Chen, kahit napakiramdam niya ay marami pa rin ang ikinasal ni Yang Chen sa kanyang sarili, ngunit pinili niyang manahimik sa ilang bagay. Paggising ng maaga sa umaga, nakaramdam din ng kaunting gutom si Yang Chen. Dinampot niya ang sinigang na dawa sa bedside table. Pagkatapos uminom ng 2 o 3 malalaking bibig, ngumiti siya sa rosas. Paano magiging sapat na inumin ang gayong maliit na mangkok, pagkatapos ay pumunta sa mangkok? Ibinalik ni Rose ang kaakit-akit na damdamin ng nakaraan, pinaputi siya at sinabing, "Huwag kang uminom, may ipapakita pa ako sa iyo." Ano? Mahiwagang ngumiti si Rose. Natagpuan ito sa pag-aaral ng Sito Mingze. Nagpadala ako ng isang tao upang iikot ang kanyang pugad sa ilalim, at nalaman ko ang ilang magagandang bagay. Pagkatapos nito, naglakad si Rose sa sulok ng dingding ng silid at binuksan ang isang pares ng mga ukit na gawa sa kahoy upang makita ang isang itim na safe na nakalubog sa loob ng dingding. Ilabas ang password, dapat buksan ang safe, walang gaanong bagay sa loob, kaunti lang ang oil paper envelope at ilang CD, ilang mini storage gaya ng U-disk at SD card. Kumuha si Rose ng U-disk at pumunta sa desk para kunin ang nakabukas na puting Apple laptop sa kama, ipasok ang U-disk dito, at buksan ang laman. Tiningnan ni Yang Chen, pagkatapos mabuksan ang folder ng U-disk, ito ay puno ng mga video file at ilang mga statistical na form. Ano ang mga ito? Nagtatakang tanong ni Yang Chen. Si Rose ay parang maliit na sorrow. Asawa, bakit mo nasabi na ang mga negosyante at opisyal sa puting kalsada ay handang makihalubilo sa Sito Mingze? Dahil kumikita ito. Ito ang pinakapangunahing bagay, ngunit upang gumawa ng inisyatiba sa sitwasyong ito, ang Sito Mingze ay nangangailangan ng ibang paraan. Sabi, binuksan ni Rose ang isang video file na may digital code sa computer. Nang buksan ang video para sa screening, nagtaka si Yang Chen kung siya ay mali. Napakurap siya at natukoy na totoo nga ang larawang nasa harapan niya. Nakita ko ang video, isang nakahubad, nasa katanghali ang gulang na kalbo na lalaki na may mataba na tiyan na nakasquat sa isang dalagang may baywang at matabang balakang. Ang ibabang bahagi ng katawan ng 2 lalaki ay pinagsama, at ang kalbong lalaki ay nanginginig. Ang kanyang likod ay puno ng taba, at kasama ang magandang babae, ginawa niya ang lahat ng uri ng kakaiba at hiyawan. Rose baby, you have to look at this kind of film, but also choose a beautiful one. However, this breed is more disgusting, not to mention the health. Kung masyado kang tumingin, baka ma-psychologically distorted ka pa rin. Don, tingnan mo mamaya. Ikinumpas ni Yang Chen ang kanyang kamay at nakaramdam ng labis na kawalang kasiyahan. Paanong hindi masyadong nakakatikim ang babae niya? At least kailangan mo pang manood ng P. Kapag ang rosas ay nasa, ito ay pula at nagtatampo, at sinabi. Ano ang hindi nakakatulong? Pag-iisipan ko ito, ako. Hindi ko ibig sabihin ang iniisip mo. Kahit na siya ay nagkaroon na ng pinakamalapit na pakikipag-ugnayan kay Yang Chen, ang pagtanggap ni Rose sa bagay na ito ay medyo katulad ng sa isang maliit na batang babae. Anong ibig sabihin yan? Agad na pinatay ni Rose ang video, at binuksan ang isang form file sa loob. Matapos mabuksan ang file, mayroong isang mahabang listahan ng mga pangalan na minarkahan ng mga numero. Itinuro ni Rose ang isang numero at ipinaliwanag. Asawa, nakikita mo, ang numerong ito ay kapareho ng numero ng video ngayon. Ang mga tao sa likod ay sina Guo Hao, Deputy Director ng China Sea Taxation Bureau, at ang asawa ni Lu Wanshan, ang Direktor ng China Central West Property Bureau. Bagamat hindi ko maintindihan ang sitwasyong pampulitika ng Waxiaguo, malamang na alam ni Yang Chen ang konsepto ng mga posisyon ng 2 individual na ito.
Silang lahat ang pangunahing kadre ng Central China Sea na umabot sa kanan o maging sa antas ng Deputy Department. Nagpapaalaala sa nilalaman ng video, at sa mga salita ni Rose, agad na naunawaan ni Yang Chen ang kahulugan ng video na ito. Ang Sito Mingze ay talagang walang prinsipyo, at ang gayong impormasyon ay maaaring hawakan sa kanyang mga kamay. Talagang karapat-dapat itong maging laganap sa ilalim ng mga mata ng gobyerno. Nagpatuloy si Rose. Ang mga video na ito ay pribadong impormasyon ng mga opisyal ng gobyerno at ilang mahahalagang negosyante. Inimbestigahan ng Sito Mingze ang mga taong hindi malinis ang background at nakuha ang mga ebidensyang ito. Kahit na walang kasalanan ang background. Sinadya din ni Sito Mingze na gumawa ng mga bitag para gawin sila mahirap pag-usapan, at kumuha din ng video. Sa mga bagay na ito, maaaring maging solid ang kanyang barkada at hindi madudurog ng makina ng estado. Si Yang Chen ay hindi isang taong mahilig sa tsismis. Ngunit ang impormasyong ito ay isang magandang tulong para kay Rose, at mula noon, si Rose ay naging behind the scenes na kontrol ng mga disenteng taong ito. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang itinoon ng mga mata ni Yang Chen ang isang numero sa form at ang pangalang nakasulat sa likod, hindi maiwasan ni Yang Chen na tingnan ito. Asawa, anong meron? Natagpuan ni Rose ang anomalya ni Yang Chen. Nagpakita ng kakaibang ngiti si Yang Chen at sinabing, wala, tingnan ang isang kakilala. Kakilala, nagulat si Rose, at bihira itong magpakita ng nalilito at cute na ekspresyon. Kinaumagahan, napuno ng apoy ang lalaki, pinanood na lang niya ang mas vulgar na video. Ang magandang babae sa harap ng kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kaakit-akit na ekspresyon. Ang mga labi ni Yang Chen ng masamang buto ng apoy kagabi ay nagpasiklab sa loob ni Dantian. Salpok. Habang hinihintay si Rose na magpatuloy sa pagtatanong, niyakap ni Yang Chen ang kanyang mga braso at hinayla ang buong katawan ng Rosas sa gitna ng kama. Tumanggi siyang pasiglahin ang magandang babae at tumili ng malakas. At marahas na kinuha ang malasotla na damit na pantulog ng Rosas, na inilantad ang isang pares ng puti at malajade na mga binti ni Fang Yunmei. Ang itim na lace na TBACK sa gitna ng mga binti ay nagpapakita ng ilang itim na damo, na partikular na kaakit-akit. Alam na ni Rose kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit nagkwento lang siya tungkol sa negosyo. At bigla siyang idiniin sa ilalim ng lalaki na parang isang matabang tupa. Na nagparamdam sa kanya ng higit na kapana-panabik, at siya ay humihingal. Ang alon ng taglagas ay kaakit-akit, ang red tide ay parang alon. Ito ay isang double-mindedness. Asawa, kakagising mo lang, okay na ang katawan mo. Bagamat naguguluhan na ang ulo ay nagtanong pa rin si Rose na may huling bakas ng katwiran at pag-aalala. Gumagana ng maayos sa umaga, masayang tumawa si Yang Chen, pinunit ang huling patong ng tanikala ng Rosas, tinatamasa ang lupain at nagmamadaling umakyat. Paglabas ko sa Rose Bar, halos alas 8 na. Bagamat halos hindi ako nawalan ng malay kagabi, ang katawan ni Yang Chen ay hindi nagdusa ng anumang pinsala. Inihagis niya pa rin ang mga rosas sa kama at nanghina. Upang malaman na sa pananaw ng isang martial arts master tulad ni Rose, imposibleng hayaan ng isang lalaki na mawalan siya ng lakas dahil sa pagmamahal niya sa lalaki at babae. Ipinapakita nito na napakalakas ng opens iba ni Yang Chen. Dahil alam kong huli na ako sa trabaho, hindi nagmamadaling magmaneho si Yang Chen. Pagkatapos ng dahan-daang pagbili ng almusal sa breakfast stall, nagmaneho ako hanggang sa Yulay International. Nang pumasok sa departamento ng relasyon sa publiko, hindi natanggap ni Yang Chen ang nakaraan o ang pagkahuli ng crush. Dahil nalaman ni Yang Chen na lahat ng magagandang babae ay dumagsa na sa posisyon ni Liu Minggayo, tumatawa at tumatawa tungkol sa kung ano sila. Walang pakialam sa sarili niya.